ekonomiya. Huwag na natin patagalin ang diskusyong ito at magsisimula na tayo. Tinatalakay sa economics kung paano matutugunan ang ating pangangailangan at kagustuhan gamit ang mga limitadong mapagkukunan. Ngunit ang pangangailangan at kagustuhan ng tao ay walang katapusan at ang mapagkukunan ay may hangganan. Ito ay nagre-resulta sa kakapusan. Upang maiwasan ito, kakailanganin ng matalinong pagdedesisyon sa paggamit ng pinagkukunang yaman. Dito na magpapakilala ang alokasyon. Ano nga ba ang alokasyon? Ito ay ang mekanismo ng pamamahagi ng pinagkukunang yaman ng isang bansa sa iba't ibang paggagamitan nito. Ay paraan upang ang lipunan ay makaagapay sa suliraning dulot ng kakapusan. Upang ang alokasyon ay matiyak na ito ay maayos, dapat isaalang-alang ang katanungang pang-ekonomiya. Ano ang gagawin? Paano gagawin? Para kanino? At gaano karami? At lagi nating tandaan na sa tuwing ang kakapusan ay nariyan, ang alokasyon ay ating kaagapay. Para naman mabigyang kasagutan ang katanungang pang-ekonomiya, magtungo na tayo sa sistemang pang-ekonomiya. Mayroon tayong 4 na sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa daigdig. Kabilang dito ang traditional market, command and mixed economy. Ang sistemang pang-ekonomiya ay isang institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamay-ari, paglina ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiya. Traditional economy. Kabilang sa traditional economy ay ang kultura, tradisyon at paniniwala. Sa traditional economy, ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, damit at tirahan. Ang paglikha ng produkto ay batay sa sinaunang pamamaraan na itinuro ng kanilang mga ninuno. Anumang produkto na kanilang malilikha ay ipapamahagi ayon sa kanilang pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit. Market economy. Sa market economy naman, ang producer at consumer ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interest na makakuha ng pinakamalaking pakinabang. Ang mga nasa lakas paggawa ay maaaring makapamili ng kanilang nais pasukang trabaho. Ang mga negosyante ay maaaring magtayo ng negosyo na nais nila. Sa market economy, pinahintulutan ang pribadong pagmamay-ari ng kapital, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo at pangangasiwa ng gawain. Presyo ang nagsisilbing pambalanse sa interaksyon ng mga producer at consumer sa pamilihan. Command economy. Sa command economy, ang ekonomiya ay nasa ilalim ng kompresibong kontrol at regulasyon ng pamahalaan.
Ang pagkontrol ay alinsunod sa planong nauukol sa pagsulong ng ekonomiya na pinangangasiwaan mismo ng sentralisadong ahensya. Ang ganitong sistema ay kasalukuyang umiiral sa bansang Soviet Union, Cuba at North Korea. Economy. Sa mixed economy naman, nakapaloob ang sistema ng market and command economy. Dito, pinapayagan ang malayang pagkilos ng pamilihan, ngunit maaaring makialam ang pamahalaan sa mga usaping umuukol sa pangangalaga ng kalikasan, katarungang panlipunan at pagmamay-ari ng Estado. Pinahihintulutan din sa sistemang ito na makagawa ng pribadong pagpapasya ang mga kumpanya o individual. Ngunit sa karamihan ng desisyon na ito ay ginagabayan pa rin ng pamahalaan. At narito ang mga bansang kabilang sa mixed economy. Sana ay may natutunan kayo sa ating diskusyon ngayong